sa lahat. Mapagpalang umaga po. Nanay Selena, Pastora Ami, Sis Deb. Sige po, atin pong basahin ang mga taga-Roma 15 verse 22 hanggang 33. Amen. Ang balak ni Pablong dumalaw sa Roma. Yan ang dahilan kung bakit hindi ako matuloy-tuloy sa pagpunta sa inyo. Ngunit ngayong tapos na ang gawain ko sa lupaing ito, at dahil matagal ko na rin gustong pumunta riyan, inaasahan kong magkikita-kita tayo pagdaan ko riyan papuntang Espanya. Inaasahan ko ring ako'y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama ng sandaling panahon. Ngunit sa ngayon ay pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid roon, sapagkat minabuti ng mga taga-Macedonia at taga-Akaya na magpadala ng tulong para sa mga mahihirap na kapatid sa Jerusalem. Malugod nilang ginawa iyon at talaga namang dapat nilang gawin dahil ang mga hintil ay nakabahagi sa mga pagpapalang espiritual ng mga Hudyo. Marapat lamang na bahaginan nila ang mga Hudyo sa pamamagitan ng mga pagpapalang material. Kaya't pagkabigay ko ng nasabing tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, daraan ako riyan pagpunta ko sa Espanya. Naniniwala akong pagpunta ko riyan ay taglay ko ang masaganang pagpapala ni Kristo. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo at sa pag-ibig ng Espiritu, tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na pananalangin para sa akin. Idalangin ninyong maligtas ako mula sa mga taga-Judea na ayaw sumampalataya at naway tanggapin ng mga kapatid sa Jerusalem ang paglilingkod ko para sa kanila. Sa gayon, kung luluubin ng Diyos, masaya akong makakarating dyan at muling pasiglahin sa inyong piling. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan. Amen. Sige po, tayo po muling manalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Muli, Panginoon, na muli ginising mo kami, Lord God, na may panibagong umaga at pag-asa, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa na muli kami nagkatipon upang mapupurihan ka, Panginoon. Mapasalamatan at maparangalan ng tanging pangalan mo, Panginoong Jesus. Tunay nga po napakadakila mo, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Kaya, Lord, ako po'y nagpapakumbaba na lumalapit sa iyo ngayong oras na to, na ikaw po ang siyang manguna, Panginoon, sa iyong mensahe. Ikaw ang siyang mahayag, Panginoon. Hindi ko po ito kakayanin, Panginoon, ng mag-isa, Lord God. Ikaw ang siyang maghayag, ang banal na Espiritu, ang siyang mag-lead at gumabay, Panginoon. Saan naman pong mensahe ang nais mong maibaba, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, at humingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang ko, Panginoon, at pakalinisin mo po, Panginoon, ang iyong lingkod, Lord God, na bang karapat dapat na magpahayag sa iyo, sa iyong harapan ngayon, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Ikaw ang siyang manguna sa gawaing ito. Patuloy ikaw ang maitaas, Lord. Ikaw ang maging sentro, Panginoon. Ikaw ang siyang patuloy, Lord God, na maghayag. Gamitin mo lamang po ang aking mga labi. Itago mo po ko sa iyong likuran. Ikaw po ang siyang manguna at mahayag, Panginoon. Maraming salamat, Lord. At ikaw na po ang bahala, Panginoon. Bigyan mo kami ng magandang internet connection na maging maayos po, Panginoon, ang mensaheng ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ayan, so muli, good morning po. Nasa Roman chapter 15 na po tayo, 22 to 33. So, yung ito na yung pinaka-last verses sa Romans 15 at last chapter na po. Susunod ang Romans 16. Ano po. So, nakita natin dito na ito yung balak ni Pablong dumalaw sa Roma, na makikita natin sa Romans chapter 1 verse 8 to 15, ano po, pero hindi natin basahin kasi medyo mahaba rin naman po yun, na kung saan doon din siya nagpahayag po ng kanyang letter, ano po, na gusto niyang dumalaw talaga sa Roma. At sobra siyang nagpapasalamat sa Diyos na sa pamamagitan ng Hesukristo po, no, dahil sa
pagkat pananampalataya po, no, ay balitang-balita sa buong daigdig, no, at buong puso na pinaglilingkuran sa pamagitan ng pangangaral ng magandang balita. Talagang nandoon po yung kanyang um, inihiling na loobin ng Diyos na sa wakas ay matuloy din siya sa pagpunta po niya sa Roma. At dito nga po sa Romans chapter 15 verse 22, yan, karugtong po ito doon sa napag-aralan din natin nung nakaraan, yung dahilan ng pagsulat ni Pablo doon sa Romans 15 sa 14 to 21. At dito po no, makita natin yung pinahayag ng Panginoon ay ni Paul, ni Pablo, kung ano yung dahilan kung bakit hindi matuloy-tuloy sa pagpunta sa Roma. At yung mga dahilan na which is cause no, na naghihindered sa kanya from coming to Roma, na yung pinaka-goal commitment niya ay yung maging talaga na makarating doon is maraming humahadlang, maraming trials. So makikita naman natin doon, no po, at makita natin sa 1 Thessalonians 2 chapter 2 verse 18 na we wanted very much to come to you, and I, Paul, tried again and again, but Satan prevented us, no po. Talagang gumagawa po ang kaaway dahil nga doon sa kanyang paglalakbay, ano po, maraming mga hindrances at maraming mga persecution po ang nangyayari. So makita natin dito sa verse 1 to 3 kung ano yung puso ni Paul, no, has a heart for the gospel like Jesus. At makita natin dito sa verse 23, ngunit ngayon tapos na ang gawain ko sa lupaing ito, at dahil matagal ko na rin gustong pumunta riyan, na po. At sa 24, inaasahan kong magkikita-kita tayo pagdaan ko riyan papuntang Espanya. Inaasahan ko rin ako'y tutulungan ninyo makarating doon matapos magkasama-sama ng sandaling panahon. So sa verse 22, 23, and 24, yan, makita natin kung paano po yung desire, no, so sa 23, but now having no more place in these parts and having a great desire this many years to come to you. Nandun po talaga yung longing ng kanyang puso kung paano siya makapunta talaga doon sa Roma. At yun nga, doon sa mga natapos na niyang gawain, ano po, at yun na yung desire niya na talagang gusto niya nang makipagkita at gusto niya nang pumunta doon. Pero merong mga lugar na gusto muna niyang puntahan, ano po, at yun nga ang sabi niya na inaasahan niya magkikita-kita tayo pagdaan ko riyan papuntang Espanya. Inaasahan ko rin ako'y tutulungan ninyong makarating doon matapos magkasama-sama ng mga sandaling iyon. Sa verse 25, ngunit sa ngayon ay pupunta ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid roon. So sa verse 25, no po, pinakita dito na yung journey, no po, ni Paul pagpunta sa Rome, na talaga naman pong gusto niya talaga no ipakita no, na pupunta muna siya sa Jerusalem upang dalhin yung tulong ng mga kapatid roon. So ito yung nandoon yung pag-persevere po ng puso ni Paul in serving Christ, na Paul cares for the poor, na Paul is not a loner in ministry, he is sharing the gospel to everyone, na andun yung puso niya na sa pagtulong din po no sa ibang tao, na ayan, sabi niya, but for now I am going to Jerusalem to serve the saints, o yung mga Jewish believers. And sa 26, sapagkat minabuti ng mga taga-Macedonia at taga-Akaya na magpadala ng tulong para sa mga hihirap na kapatid sa Jerusalem. At yung mga Gentile believers no sa Macedonia and Achaia have been pleased to make a contribution for the poor among the saints. Kumbaga nagkaroon po ng mga contribution ng mga taga-Macedonia and Achaia para makatulong po doon sa mga mahihirap, ano po, doon sa mga Jewish believers in Jerusalem, na nais ni Paul no na they are mutually encouraged in faith, at malugod naman nilang ginawa yon talaga. Dapat naman, sabi niya naman, dapat talaga na gawin nila yon dahil ang mga hintil ay nakabahagi sa pagpapalang spiritual ng mga Hudyo. Marapat lamang na bahaginan nila ang mga Hudyo sa pamamagitan
ng pagpapalang material. They were pleased to do it, no? Sabi niya ganun. And for the Gentiles have come to share their spiritual things, then they are indebted to serve them also in tangible material things. So, nakita nga po doon na isa iyon sa mga dahilan sa pagpunta niya po doon sa lugar no po ng Jerusalem para maipahatid yung tulong na aabot ng mga Macedonia at Akaya dahil naniniwala sila na nagkaroon ng kabahagi po no ang pagpapalang spiritual ng mga Hudyo ang mga Gentiles. So marapat na daw na magkaroon din sila ng to serve them in a tangible or material things. So kaya't pagkabigay ko nung nasabing tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, daraan ako riyan pagpunta ko sa Espanya. So, yun ang pinaka-goal niya na po na pagkapunta niya doon sa Espanya ay dadaan siya sa Roma. As soon as I have delivered this money or completed this good deed of theirs, I will come to see you on my way to Spain. So, naniniwala siya na sa pagpunta niya doon, sa verse 29, kumbaga isa-summarize ko na lang po, kasi konti lang naman din po ang at kayo na lang po ang bahalang magdagdag kung ano po ang kapahayagan ng Panginoon sa inyo sa message na ito sa verse 29, naniniwala akong pagpunta ko riyan ay taglay ko ang masaganang pagpapala ni Kristo. So makikita po natin yung faith niya talaga kay Christ, no, na nandoon po talaga na sa kanyang pagta-travel na po nandoon ang masaganang pagpapala ng Panginoon sa kanya. At naniniwala siya na talagang ang Lord ay kasama po niya sa anuman pong mga pagmi-minister niya, no. Kung bakit niya sinulat itong letter na to sa Church ng Rome na po na Paul begin to encourage them and he has to minister and preach the gospel from Jerusalem. So, nandoon yung puso niya doon na mag-minister sa lahat ng mga churches doon sa mga lugar na yon. Even may mga facing trials and difficulties siya, and as a believers in Christ, no, gusto niya talaga na ma-share po yung Word of God and magkaroon ng mutual encouragement between the Jews and the Gentiles and sharing of inheritance, na sharing of materials, na looking for partnership, na kung saan nandoon po talaga yung kanyang practical application dito sa mga ginagawa niya, na sabi nga, Paul is not a loner in ministry, he is sharing the gospel to everyone. Meron siyang heartful and believe in the power of prayer. At ito nga makikita natin sa verse 30, yan. And I am sure that I'm sure that when I come, Christ will richly bless our time together. Yun sa verse 29. And sa verse 30, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo sa pag-ibig ng Espiritu. Tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na pananalangin para sa akin. Yan. So makita natin dito na talagang humiling po siya, humiling siya sa mga believers na our Lord Jesus Christ and by the love of the Holy Spirit to join together sa Kanya, in prayers to God in His behalf, na mag-intercede in prayer, ipag-pray yung Kanyang mission, at naniniwala siya talaga na yung powerful prayer, na talagang kapag nagkakaisa sa panalangin, He knows na talaga sa kanyang paglalakbay, he knows he need a prayer, no? At kaya nandoon po yung pagka-humble ng heart niya, na yung heartful and believe niya sa prayer, no? Ang power of prayer, na importante sa kanya, na talagang naniniwala siya na sa sama-samang pagpapanalangin ay nandoon po talaga ang protection ng Panginoon. Dahil makikita naman po natin sa ito sa Thessalonians chapter 3 verse 2, and we may be delivered from wicked and evil men, for not all have faith in Judea and Jerusalem. Dahil sabi niya nga, sa verse 31, idalangin ninyong maligtas ako mula sa mga taga-Judea na ayaw sumampalataya, at naway tanggapin ng mga kapatid sa Jerusalem ang paglilingkod ko para sa kanila. Nakita naman po natin doon sa Acts chapter 21-22, no, na meron talaga pong mga
persecution no na nangyari po doon sa paglalakbay po no at sa mga ginagawa ni Paul. At ito nga po no, sa chapter 21 verse 10 to 13, makalipas ang ilang araw, dumating mula sa Judea ang isang propetang ang pangalan Agabo. Pinuntahan niya kami, kinuha ang pamigkis ni Pablo at ginapos ang sariling paa at kamay. Sabi niya, ito ang sabi ng Espiritu Santo. Ganito gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang may-ari ng pamigkis na ito at siya ibibigay sa kamay ng mga hentil. Pagkarinig nito, kami naman at ang mga taga roon ay nakiusap kay Pablo na huwag na siyang pumunta sa Jerusalem. Ngunit sumagot siya, ano ang ginagawa ninyo? Sa pag-iyak ninyong iyan ay dinudurog ninyo ang aking puso. Handa ako, hindi lamang magpagapos, kundi kahit mamatay doon sa Jerusalem, alang-alang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Na po, nandoon po yung faith talaga ni Pablo no, na kahit na maraming persecution ang mangyari sa kanya, maraming mga hindrances, talagang naniniwala po siya no, na sa verse 32, sa gayon kung luluobin ng Diyos, masaya akong makakarating dyan at muling pasiglahin sa inyong piling. So that by God's will, I may come to you with joy and find rest in your company. So nakita po natin no kung paano siya nagtiwala no sa um, will ng Panginoon na pinakita dito as tayo po as believers na talagang nandoon yung mga maraming challenges po sa pagpipreach ng gospel no at dito sa mga ginagawa natin meron pa nga tao talaga na hindi po talaga ganun naniniwala agad-agad no sa mga pag-share natin. Sabi nga basta do your best at talagang mag-stand firm ka, manindigan ka sa kung anong mayroon kang paniniwala sa Panginoon, yung faith mo, no? At nandoon po talaga yung pagkilos ng Lord sa buhay natin na He is an apostle but He is also meeting a mutual encouragement po no sa lahat na talagang tayo no as a practical application po dito sa mensahe niya na magkaroon po tayo ng puso no sa gospel ng Panginoon na maging katulad tayo ni Jesus kung papaano niya shinare po yung gospel na kahit marami po ang hindi naniwala no at ipagpatuloy natin kung ano yung mga nasimulan natin sapagkat alam naman ng Panginoon kung ano yung mga nasa puso natin and patuloy tayong mag-persevere in serving Christ. Nandoon po yung perseverance na talagang hindi po tayo susuko at gagawin natin talaga yung best natin kung paano tayo mag-serve sa Lord. At magkaroon tayo ng care doon sa mga mahihirap na po. At kung paano nag-care si Paul doon sa mga taong mahihirap na nagdala siya ng tulong. Ano? At nandoon din po na talagang sabi nga, merong mga tao talagang hindi makikinig no po, at hindi open ang kanilang mga puso sa gospel ng Panginoon. At marami tayong mga persecution din na makakaharap sa pag-share natin ng word niya. At least, ina-encourage niya tayo na po na talagang magkaroon ng ministry, no, mag-minister sa lahat ng mga taong nangangailangan po ng salita ng Panginoon. And yung believe natin sa prayer, no po, sa true prayer na we need to pray each other, no po, na sabi nga hindi, kumbaga, sa lahat ng mga ginagawa natin, importante talaga din yung nag-i-intercede po tayo, ano, tulad nito na mayroon tayong mga prayer sa isa't isa na mahalaga po na talagang i-apply po natin sa ating buhay kung paano po talaga na ma-encourage ang bawat isa na ipanalangin po natin kung ano yung sitwasyon ng bawat isa sa lahat ng mga nilalakaran natin sa mission. Yan, kumbaga, ba tayo nga kapag nagpupunta tayo ng mission talagang ilang araw bago natin talaga yun pinagpipray at kung ano man yung mga plan ng Lord sa atin, talaga ipinagkakatiwala natin kung ano yung will ng God. Ano po, and yung faith natin kay Jesus Christ sa lahat po ng mga ginawa niya sa atin, yung sakripisyo po no, na talagang ibinigay niya para sa atin. So, yun yung hindi dapat natin makalimutan na ma-share natin sa kapwa kung sino si Jesus Christ sa buhay natin. Saang lugar man tayo, madala, ano po, na ipadala tayo ng Panginoon. Huwag nating kalimutan na talagang ipag-pray
at bigyan tayo ng Panginoon talaga ng perseverance, no, and mag-stand firm sa lahat ng mga ginagawa niya sa atin. Yung lahat ng encouragement na meron tayo sa kung ano man po na talagang pinanghawakan natin araw-araw sa praise natin sa Kanya, na talagang nandoon po talaga na ang Panginoon ay nandoon palagi para sa atin na tayo ay pakinggan ano po, sa lahat ng mga hinihiling natin. Katulad ni Paul na alam niya naman na talagang hindi talaga ganun kadali, no, yung mga pagdadaanan niya. Pero yun nga ang ibinili niya sa Roma, no, na talagang ipanalangin siya na sa kabila ng mga ginagawa niya, talagang malampasan niya lahat ng yun at makarating siya ulit na nandun yung eagerness niya and yung desire niya na makapunta ulit doon, magkaroon ng fellowship sa kanila at nandoon yung kanyang puso talaga, no, na mag-minister. Sabi nga na kapag ka talagang nandoon yung puso mo sa pagsiserve sa Lord, kahit anong mga challenges talaga na kakaharapin ay kakayanin mo. Dahil nga sabi dito sa verse 33, yan, sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumula ng kapayapaan. May the God of peace be with you all. At ito yung kanya talagang declaration ano, sa mga taga-Roma, which is yun din naman po talaga ang maidideclare natin sa ating mga sarili, no, na talagang sa Lord po nagmumula ang kapayapaan na meron tayo. Kaya sa Lord po natin ipagkatiwala ang lahat, sa Kanya po natin hilingin kung ano man po yung will niya sa atin, no po, yun ay makuha natin, na yun ang maganap sa buhay natin. Ano man po yung mga pinagkatiwala niya sa atin, no, ma-deliver niya tayo doon sa mga wicked and evil men. Kumbaga, ma-deliver niya tayo sa mga taong hindi magandang hangarin ano po sa mga kasamaan, dahil siya naman po talaga ang may hawak ng buhay natin at alam naman natin, no, at nakikita naman ng Panginoon yung mga hindi lang tayo yung mismo ang may kagustuhan doon sa mission na gagawin natin, kundi yun ay mission po ng Panginoon. Tayo po ay lumalakad lamang sa kung ano yung kalooban at kagustuhan ng Panginoon sa atin. Kaya talagang nandoon po yung pagkilos ng banal na spirito, na kung halimbawa man tayo ay makarating sa isang lugar na makaharap tayo doon sa mga tao talaga na hindi talaga patumatanggap, no po, talagang nandoon naman na ma-declare natin yung masaganang pagpapala ng Panginoon na talagang ipagkakaloob niya sa atin. Kaya talagang wag tayong tumigil, no, na i-share ang gospel ng Panginoon, at nandoon nga po na lahat po ng mga ginagawa natin ay hindi po mababali wala. Talagang nandoon po ang paglakad ng Panginoon na hindi niya tayo pababayaan sa anuman pong mga will niya para sa atin, na maging kumbaga talaga lahat ng mga gagawin natin is nakalulugod sa Panginoon. Nandoon na talagang maraming mga trials, mga difficulties, pero ang importante talaga as we a believer of Christ na talagang magkaroon po tayo ng mutual encouragement na ma-share po ang kanyang banal na salita. Kaya yun lamang naman po ano po ang na-share ko. Alam ko po na marami pa naman pong leading ng banal na spirito po sa inyo, at nandito naman po si Pastora Ami para magdagdag po sa kung ano man pong kakulangan. So yun lang din naman po ang nakita ko na kung paano po yung puso ni Paul, no po, na makapag-share po ng gospel like puso ni Jesus, no, na talagang nandoon po yung pag-persevere to serving Christ, and yung pag-share ng gospel sa lahat ng tao, na talagang importante pa din po ang prayer sa bawat isa, na sa lahat po ay mahalaga na magpanalanginan po tayo at ma-encourage ang bawat isa sa lahat ng mga challenges po na kinakaharap natin in persecution po. So, sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kapahayagan, Panginoon, sa gabing ito, Lord God, sa umagang ito, Panginoon. Bagamat maiksi lamang po, Lord God, alam po, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na kikilos po sa aking mga kapatid, kung ano po, Panginoon, pa ang mensaheng ibababa mo, Lord, sa pamagitan po ng buhay ni Paul. Maraming salamat, Lord God, sa kanyang encouragement sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na hindi kami tumigil, Panginoon, sa pananalangin sa iyo, na anuman po ang desire ng kanyang puso at desire ng puso ng Panginoong Yeso Kristo
ay ganun din po yung maging desire ng puso namin, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, na patuloy namin ipinagkakatiwala sa iyo ang lahat, Panginoon, lalo na sa mundo namin ngayon, Panginoon, na marami ring mga persecution, marami pang tao ang hindi naniniwala sa iyo, Panginoon. Pero naniniwala kami, Lord God, na patuloy ka pong lalakad sa amin, na lahat ng itong mga practical application po na ito ay maisabuhay po namin, Panginoon, na ma-share namin yung gospel mo, Panginoon, sa lahat ng mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, Lord God. At naniniwala kami na sa pagmimisyon namin, Panginoon, sa pagmiminister namin, Lord God, sa lahat ng mga lugar na dadalhin mo ang aming mga pangyapak. Panginoon, ikaw ang siyang magtatanim sa puso ng bawat isa, Lord. Gagamitin mo lamang po kaming vessel, Lord God. Pero ikaw po ang siyang Panginoon na magtatatak sa kanilang puso at ikaw ang siyang patuloy, Panginoon, na magpapalago ng salita mo, Panginoon. Kaya muli, Lord God, nagpapasalamat po kami sa ang lugar man po kami naroon ngayon, Panginoon. Alam ko ang bawat isa ay gagamitin mo, Panginoon, sa ang lugar man pa kami mapadpad, Panginoon. Ang bawat isa ay tatayuan ang iyong banal na salita, Panginoon. Kaya muli, maraming salamat, Lord, sa encouragement na pinagkakaloob mo sa amin na magkaroon po kami, Panginoon, ng perseverance, Panginoon, na ma-share ang iyong gospel kahit sa ang sulok man po ng mundo, Panginoon. And maraming salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa na patuloy mong gagamitin, Panginoon, sa iyong gawain at sa iyong ubasan. Maraming salamat, Lord, at lahat po ng papuri at pagsamba, Panginoon, ay binabalik ko po sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. And glory to God po sa buhay ng bawat isa. And maraming salamat po, Sis Beth. Ating mga last verses ng Roma. Aklat ng Roma, dito po ipinakita dito ni Pablo sa kanyang mga paglalakbay na ito. Ay doon niya po yung dito sa 23 and 24, nabanggit niya po dito. Ngunit ngayon tapos na ang gawain ko sa lupain ito at yamang matagal ko lang gustong makapunta riyan. Inaasahan ko magkikita tayo pagdaan ko patungong Espanya. Inaasahan ko rin namang tutulungan niyo ako makapagpatuloy sa aking paglalakbay matapos tumigil diyan sa kaunting panahon. So ito ay nagpapakita yung crime violation ng pagtrabaho ni Pablo mula sa Corinto. Ito po yung lugar na kung saan o city na kung saan ay sinulat niya itong sulat na ito na kung saan ay doon sa kung paano din yung he spent more time sa Corinto at nananampalataya siya na nanalig siya na na-accomplish na niya yung gusto ng Diyos na magawa niya doon. At andun nga po na he was looking forward na kung saan ay madala nga yung mabuting balita sa western part ng Roma. At andito po, nakapunta nga po si dito. Sabi nga po dito, when Paul eventually went to Rome, however, ay andun nga po na siya po ay isang alam na naalalahan natin na siya po ay isang bilanggo. Pero siya po ay bilanggo, pero malaya naman po niyang nagagawa yung kanyang gustong naisin, na kung saan gusto niyang gamitin na gawin, na walang iba kundi nga po ang kanyang pinakang main purpose ay sa lahat ng dako na kanyang pinupuntahan ay may bahagi yung mabuting balita sa lahat ng oras. Sabi nga po dito sa pagkakataong ito, siya po ay isa nga po siyang bilanggo at sabi nga po, tradisyon sa mga tradisyon na kung saan ay mayroong pagkakataon na siya nare-release. Kumbaga, hindi siya ganun kahigpit na gamit siya bilanggo na kung sa pinadaan dito sa Roma ay andun nga po na ginagamit na yung bawat opportunity na kung saan ay ito nga makapunta siya, binalak niya makapunta sa Espanya para maipabahagi ang mabuting balita. At ito pong paglalakbay na ito ni Pablo ay sa lahat ng pagkakataon na ginagrab niya opportunity na yung mabuting balita ay maipahayag sa kanyang mga lugar na pinupuntahan. Kaya dito sa verse 27, sabi po dito, malugod nilang ginawa ayon at talaga namang dapat nilang gawin sapagkat ang mga hintil ay nakakabakahagi ng pagpapalang espiritual ng mga Hudyo at nararapat naman tungkulin nila na tulungan nila ang mga Hudyo sa pamamagitan ng kanilang pagpapalang material. So ayun po, ito po mga hintil na ito ay nakatanggap ng mabuting balita, spiritual blessing na kung saan mula sa Jerusalem ay andun nga po ay nagpapadala sila
sa mga tulong na ito na kung saan ay yung financial help and material blessing. Ano po, kagaya nga po nung nagaganap sa atin ngayon sa buhay ni Sister Beverly na kung saan ay sa kanyang nagawang tulong sa mga simpleng kapamamaraanan na sa mga gawaing ginagawa, individual o pang-grupo ay talagang parang ganito din na nagpapadala siya ng kanyang kayang isuporta. So ganito po na kung saan ay dito ipinakita na yung sabi nga malugod na lang ginagawa yan talaga naman dapat nilang gawin sapagkat ang mga hindi rin nakakabahagi ng mga pagpapalang espiritual ng mga Hudyo at nararapat naman tulungan nila ang Hudyo sa pamamagitan ng kanilang pagpapalang material. Ano po. So dito po ay dahil nga po ito po isang bagay na ikukumpara ko lang po dahil nga po dito ay sa ating paghayo, sa ating pagpapahayong mabuting balita, kailangan po talaga ay hindi mawawala talaga na bukod sa talagang panalangin ay talagang materially, financially ay hindi talaga tayo makakausad kung walang tutulong sa ganitong bagay. Pero salamat dahil andun nga po na nakukumpara natin, nagagawa din natin ang tulong na ito sa pamagitan nga po ng ating pagsasama-sama at pagkilala at andun nga po dahil may kakayahan ng isang individual ay yun po yung kanyang nagagawa. Kaya ayun po parang nagre-refer din po ito sa nangyayari nga po sa atin sa kapanahonan. Ano po. Ayan dito po sa verse 28, pagkalak ko ng nasabing tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, dadaan ako riyan pagpunta sa Espanya at naniniwala ako na pagpariyan ko taglay ko mo sa ganang pagpapala ni Kristo. So anong nakita po natin, ito yung future plan, yung plano na kung saan ay sa hinaharap ng ni Pablo ay andun nga po nagbabalak siya na makapunta sa bansang Espanya. At alam po natin na itong Espanya ay sa isang western section ng ating mundo, ito po ay civilized world. Ano po, kahit hanggang ngayon ay yung pa rin ang civilized na kung sa ang kompleto sila sa mga kumbaga makita po natin yung kanilang pagiging civilized, yung magiging makabago, na lugar ay andun nga po na dito si Pablo ay pinakikita dito ay ang naisin nga po niya talaga ay maipakita na ma-extend yung mabuting balita, yung Christianity sa lugar na ito na Espanya. Andun nga po saan ay makita po natin itong Espanya, ito yung they had a great man of influential leader of the Roman world. At ito po yung malaki influensya sa mga taga-Roma ng mga dito sa Espanya, ano po, at andun nga po na gustong-gusto dito po ang naisin nga po ni Pablo ay may bahagi ang mabuting balita. Hindi niya mapawawala ng chance, gusto niya talaga i-grab the opportunity, kumbaga na yung Christianity o yung mabuting balita ay maibahagi, may padala with advanced greetings in such atmosphere. Kumbaga yung sa lugar na ito ay ando na hinangad niya na talagang i-grab na opportunity na makarating doon para ang gospel, ang mabuting balita ay mapahayag sa mga tao sa lugar na iyon. Ano po. So, dito po, nagbanggit din po siya na namamanhik po siya, nakikiusap sa verse 30 na ito nga po napakahalaga ng panalangin. Sabi nga po niya dito, pinamamali ko sa inyo mga kapatid na ala-ala sa ating Panginoon Kristo at pag-ibig ng Espiritu. Tulungan ninyo ako sa kumulitan yung taimtim na panalangin. O di po ba? Talagang ito po nga po ang panalangin ay napakahalaga. Sabi nga po, to open. Madalas ay makikita po natin ay ito yung panalangin na ito yung panahon na time of comfort, andun yung reflection natin or making our request known to God. Pero dito po sa kay Pablo ay nakindo na kanyang pakikiusap sa mga mananampalataya na makihalo sa kanyang naranas, mga struggle niya sa kanyang paglalakbay ay ang pakikiisa lang sa panalangin. Ito lang hinihingi niya dahil alam niya na ang panalangin ay isang sandata ng mananampalataya para mamagitan para kung saan ay again sa pangmamagitan sa kung saan dahil alam natin ang panalangin na ito'y pakipagdigma natin sa kaaway walang iba ay Satanas at andun nga po siya ang pakiusap niya ay talagang nananalig siya ng panalangin na isang great weapon isang dakila na kung saan ay sandata para sa kanyang paglalakbay ay yung kaligtasan niya lagi. Ano po, kaya nga po itong ating ginagawa ito is parang reflect of urgency na hindi tayo na kung sa pagiging Christian natin, pagkatawag sa atin ng ating Panginoon ay masangkap talaga natin yung pananalangin dahil ito po isang mabisang weapon o sandata natin para sa kaligtasan, pag-iingat,
protection ng ating ginagawa na panalangin, pag nag-i-intercede po tayo sa isang tao na kung saan ay nagbabahagi ng salita ng Diyos at ito'y mahigpit niyang ipinagtatagubilin. Andun nga po na ito din yung isang nakapukaw sa akin na sabi niya, ipinahamanhi ko sa inyo mga kapatid, alang-alang sa ating Panginoong Jesucristo at pag-ibig ng Espiritu, tulungan ninyo ako sa pamamagitan yung taimtim na pananalangin. Kaya napakahalaga nga po na tayo nag-i-intercede sa ating mga ginagawang pag-aayuno o pananalangin ay yung hindi lang sa personal nating needs ang ating dapat na itataas sa Panginoon, kundi yung holistic approach po natin sa buong kabuuan na kung saan ang panalangin ay napakamabisang weapon natin para sa paghapi sa gawa ng kadiliman ng Diablo para ang Diyos po natin ay tunay na mamagitan at maranasan natin ang kanyang kapangyarihan. So dito po na kung saan ay makita po natin na ito yung mga kung sa ipaalala sa atin ni Pablo sa kanya pong pagtatapo, yung malapit ng pagtatapos na dito sa Roma 15 na kung paano niya ka-eagerness yung kanyang pagmamahayag ng mabuting balita sa ibang lugar na kung saan yung tulong, financial, material at most of all, yung pong ating panalanginan sa ganitong sitwasyon din po natin sa bawat isa, mahalaga nga po na tayo po ay nagpapanalanginan not only on our personal intention but also the needs of others sa pangangailangan ng ating kapwa. Financially, materially, makakatulong po yan tayo pero most of all, kailangan din po natin ang magpanalanginan sa needs ng ating kapwa, sa needs po ng ating kapaligiran dahil andun nga po, ito po yung great weight po natin sa kapanahunan in the last days. We are living in the last days. Nagaganap na nga po sa ibang kung paano tayo na-maintain po natin na binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon pag nilaya na sa kanyang salita ay kasama rin po doon yung ating kasamang burden na ang pananalangin ay napakahalaga. Kung paano si Pablo ay na kung saan ay nagpakumbabang namamanhik, nagpapakumbaba namamanhik siya sa kung saan ay sa pananalangin na kung saan ay napakahalaga na nananaligta na siya ng panalangin isa ding malaking weapon para sa ating mga ngailangan na kung saan nasa ating kapaligiran. Lalo na po ngayon, makikita po natin yung mga untoward incidents na gaganap na lindol, bagyo, baha na hindi inaasahan. Kaya po, ayun, yung ginagawa natin ay hindi lamang sa ating pangsarili, kundi sa kabuuan, ang ating pong, sa ating pamilya, sa lahat ating nangangailangan ng habag at kalinga ng ating Panginoon. Ito po yung ginagawa natin ay hindi lang maging sa pangsarili natin, kundi sa kabuuan. Kaya salamat sa Panginoon na kung sa isa yan itong mga pagkakataon ay pinahiwatig ng Panginoon na maraming bagay na kung saan ay para sa kanyang kung ano yung naisin niya at kung ano yung atas niya sa atin at andun din po yung needs ng ating kapwa ay kailangan din po na kung saan may panalangin po natin na iluhog sa ating Panginoon. Kaya po ayun, purihin po ating Panginoon sa buhay ni Pastor, ni Sister Annalyn na kung saan nanguna na mapatalakay natin, mapagnilayan natin itong Roma chapter 15 na kung on the last verses ng Roma 15. Kaya purihin po ating Panginoon sa kanya lagi ang kapurihan at pagdakila. God bless po.